at mga preposition food packs, pwede na raw pong magamit kapag nakaranas ng sobrang pagtaas ng bilihin sa merkado at kung magkakaroon ng deklarasyon ng state of calamity, ayon po yan sa Department of Social Welfare and Development. Kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ni Bombo Bea Piniza. Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na gamitin at ipamahagi ang mga nakaimbak at preposition family food packs na mayroong food and non-food items kung sakali mang magdeklara ng state of calamity, bunsod pa rin ang nararamdamang epekto ng ongoing armed conflict sa gitnang silangan. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary for Resources and Logistics Management Cleo Quintilla kung posible bang magamit ang mga relief goods ng ahensya pag nakaranas ng sobrang pagtaas ng presyo sa mga basic commodities, sinabi nito na maraming pwedeng triggers para sa pagre-release ng mga family food packs kahit walang bagyo o kapag nahaharap sa matinding krisis ang bansa. Anya, isa na dito ang pag-aanunsyo ng state of calamity na siyang pwedeng maging trigger para maipamahagi ang mga family food packs sa mga apektadong pamilya. Ngunit sa ngayon, Anya, prioridad ng ahensya ang mga apektado na matataas sa presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo, gaya ng mga jeepney at bus drivers at iba pa kung saan binigyang diin din ni Quintilla ang pagbubukas sa mga programa para sa kanila sa mga susunod na linggo. There are triggers in the use of family food boxes, especially the declaration of state of calamity. So isang trigger yon. So pag karoon ng ganon, then pwede tayo mag-release ng mga boxes natin, ready-to-eat food sa mga affected population. But for now, consider natin yung mga most affected vulnerable groups, especially yung ating drivers, yung ating mga bus drivers, jeepney drivers. And I think the Secretary is also informed that magsa-start tayo ng program na mag-engage yung aid to individual in crisis situation that will happen next week. Tiniyak naman ni Quintilla na sa ngayon ay mayroon ng hindi bababa sa 4.3 milyong mga family food packs ang kasalukuyan ng nakapreposition sa iba't ibang regional offices upang matiyak na may maipapamahagi ang kanilang tanggapan kung sakali man tumagal pa ang epektong gera sa Middle East. Anya, ito ay kasalukuyang equally allocated na sa 17 rehiyon sa bansa at handang maipamahagi kung kakailanganin ng publiko. If nakapreposition na tayo. So again, I mentioned right now we are at 4.3 million food boxes na naka-distribute na, allocated na to 17 regions natin. So anytime we can provide, hindi na kailangan tayo magpanic na, ay, walang gasolina, walang ano, because nandun na yung ating mga food items, food and non-food items sa different regional offices. Sa ngayon, focus anya ng tanggapan ang pagbibigay assistance sa mga apektado na matataas sa presyo ng krudo at petrolyo na maaari nilang maibahagi sa pamamagitan ng kanilang mga existing programs upang kahit paano ay mapagaan ang sitwasyon at lagay ng mga drivers. Patuloy din anya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba pang katuwang na ahensya para sa repatriation efforts ng Pilipinas para naman sa paglikas sa mga manggagawang Pilipino na stranded pa rin sa naturang rehiyon. Mula dito sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.